Balik tayo ngayon dito sa Makabayan Black. Kasi ito Makabayan Black, mukhang ginagamit na tirador laban kay Pangulong Duterte. Celia, marami sa akad bar. Shout out from New York. Madam Celia, salamat po. Pasok! Kinokonsidera ng Makabayan Bloc ang pagsasampa na reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay dahil umano sa death threats nito laban sa miyembro ng Makabayan Bloc, partikular na kay ACT Party List Representative Franz Castro. Kinondena ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang mga naging pahayag ng dating Presidenteng Duterte na target ng intelligence funds ang kanilang grupo. Ang Makabayan Bloc ang kumukwestiyon sa confidential funds ng anak nito si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Brosas, hindi ito mapapatahimik ng intimidasyon at pagbabanta at pinag-iisipan na ng Makabayan Bloc ang pagsasampa ng legal na aksyon. Huwag na kayo mag-isip, wala naman kayo mga isip. Gawin nyo na lang. Hindi, basta ganito muna gawin ninyo, ha? Arlene Brosas, itanong nyo muna kay Romualdez. Sigurado naman ako, kayo, nag-aantay kayo ng, ng basbas niya, kung titirahin ba si Pangulong Duterte o hindi. Tanong nyo muna kay Romualdez. Kasi naging tuta na kayo ni Romualdez ngayon eh. Diba? Alam mo, nakakaano nga eh. Actually, hindi pala nakakalungkot. Nakakatawa nga eh. Kasi sila yung sumisigaw na, tuta ng Amerikano, tuta ng China, ganun sila. Pero sila, tuta ng baboy. Ay, sorry, tuta ng baboy. Banat ba, mga bibig mo. Tuta ng Madam Virginia! Boss, kailan kayo darating ng Osaka? Bukas na bukas din. Sa Sunday. Mamaya may message kita, madam. Message mo ko. Message tayo, ha? Para baka mamaya, alam mo na, mahirap. Message mo ako. Sa dating punong ehekutibo. Kaya kawa ko sa iyo, madam Brosas, wag na kayo mag-isip dahil wala naman kayo isip. Ha? Hindi nyo naman matarok yung mga ganyang bagay. Tanungin nyo na lang si Romualdez. Tanungin nyo siya kung dapat bang sambahan si Pangulong Duterte dahil napikon siya sa pagbuking sa kanya, natatakbo siyang presidente, ha? Pagka meron ng basbas ni Romualdez, doon na lang kayo sumunod. Naman sunod-sunuran naman kay Romualdez eh. Diba? Ayun lang naman yan, nang magkaalaman na kasi sa totoo lang, na yung paulit-ulit yung andaldal nyo. Ewan ko ba, alam mo meron kasing, eto mga kababayan, may 3 na lang. I think correct me if I'm wrong, 3 na lang na party list ng mga makakaliwa ang naandyan sa sa Kamara. Actually, humina sila nung panahon ni Pangulong Duterte. All throughout the election, 2019 and 2022, bumagsak talaga ang mga Makabayan Black. Hindi na nga sila Black eh, Makabayan Trio na sila eh. Hindi na sila papasang K-pop. Kasi ang K-pop usually 4 eh. 3 na lang sila, Tito Vic and Joey na lang sila. So, umihina talaga ito Makabayan Black. Kaya lang ngayon, mukhang pinalalakas ni Romualdez. Diba? So, Romualdez, pag yan, nadagdagan sa 2025 na makapasok ng party list ng mga makakaliwa, alam mo na. Sigurado kung may basbas mo yan, di ba? Kaya mga kababayan, kung ayaw nyo pang manatili itong Makabayan Black na ito dyan, kasi wala namang ginawang kabutihan yan, alam mo yung Makabayan Black kasi ang pinaka hipokrito sa lahat ng hipokrito. Yan ang totoo. Walang biro Ito Makabayan Black ang pinaka hipokrito sa lahat. Ang galing po muna niyan, korupsyon, bla bla bla. Feeling nagmamalinis, pero kailan nyo nakitang naglabas yan ng ginagastos ng opisina nila? Nakita nyo ba silang naglabas ng magkano ang ginastos ng kanilang opisina? Kung saan sila, tingnan ninyo, hindi naglalabas huya mga yan.
Wala hong nilalabas siya mga yan. Ang nilalabas lang yan, kunwari, wala silang pork barrel, kunwari, ganyan. Pero yung mga project niyan, nakakita na kayo ng mga project na ginawa niya Makabayan Black na yan? Wala. Baka binibigay lang doon sa bundok. Oh. Madam Virginia, matatutulog ang aga-aga pa. Sign of aging niya, Madam Virginia, ay natutulog na maaga. Sabi tuloy nito isa, Ma'am Virginia, gusto niyo po mag-invest? Yung 1 milyon nyo gagawin nating 1 milyon ko. Ay, mali. Yung 1 milyon nyo gagawing 1 milyon ni Excel. Sige na, invest ka na. Kilala ko yun. Biro na. Ay, nako. Kaya tama yung sinabi ng ating dating Pangulo. We need an audit of all the money that are being spent. Hindi lang confidential fund. Ikaw, Franz, kayo nga komunista dyan sa Congress. Yung mga left, how did you spend the money all this year? Ayan, demand natin to sa mga hinayupak na mga komunista na to. Where did you spend the budget? Don't tell me wala kayong budget. Pupunta lang kayo dyan. Tumatambay lang kayo. Where did you spend the budget? Do not make yourselves an exception. Ako, Presidente, open. You go back in time, buksan mo lahat. Kasi alam mo, ito problema ha. Ito. Kaya nakakabuisit ito. Honestly kaya nakakabuisit ito mga kababayan. Ganito yan Tamaan, huwag magagalit pero sapul talaga kayo dito. Marami sa inyo sapul. Do you know the only way, o sabihin na natin, the best way to destroy your children? Sandali, banat pa ba't napunta dyan? Papakita ko lang sa inyo. The best way to destroy ang ating mga anak, ang ating children, is when they see you having a double life. Sa madaling salita, hypocrisy will destroy every children that we have. Halimbawa, tatay. Sasabihin niya sa anak niya, "Anak, huwag kang maglalasing-lasing huwag kang lasinggero Juliet, salamat po. Huwag kang dyan huwag kang basag ulo, huwag kang lasinggero dyan Opo, tatay. Tapos uuwi kang lasing. Uuwi kang lasing tapos sasaktan mo asawa mo, yung nanay nila. Alam mo, sa gagawin mong yan, you destroy yung anak mo. Mga nanay, sasabihin nyo sa anak, "Uy, huwag kayong makiri. Huwag kayong haliparot. Baka mamaya mabuntis kayo." Tapos, kinakana mo yung driver. Tapos sasabihin mo dun sa anak, huwag mo sasabihin sa tatay mo Pogi kasi ni driver Ang galing kumambyo. Totoo yan. Nakikita nila yung double life mo yung hypocrisy mo. Sa tingin mo, anong kanilang ma-adapt? Ganun din. You destroy them. So what am I saying? Simple as this. Etong mga mga congressman natin, grabe, akala mo kung sino hindi kurap pag pinunan nila yung mga ahensya ng gobyerno. Etong mga mambabatas natin, akala mo kung sinong punahin etong mga ahensya ng gobyerno tungkol sa budget nila. Pero alam naman nila all along, ito mga sekretary natin, na kayo ay bayarang mga congressman. Kaya din hindi nawawala ang korupsyon sa Pilipinas. It's because etong mga nagsasabing wag kayo mag-corrupt, gamitin nyo yung tama yung budget nyo, are the same people na tinutulungan ninyo para magkaroon ng budget. Nagigets nyo?
The same people. Alam ko yan. Kasi kayo rin yung mga taong nangihingi ng porsyento pagdating sa mga projects sa DPWH. Tapos kayo magsasabi sa DPWH, gamitin nyo ng tama yung budget nyo. Tapos same din ang gagawin ninyo. Kayo pa ang maglalagay ng district engineer para sigurado sa construction, pasok yung asawa mo, kaya yung anak mong may construction. O sino yung mga nagtaas ditong sabi nilang sasama sila kay Pangulong Duterte? Sino yung nagtaas dito? Tingnan ko nga yung mga kamay ng sabing, sige, sasama kami sa panawagan ni Pangulong Duterte. Taas nyo yung mga kamay nyo. Taas nyo. Kami. Ayan daw yung mga sasama. Sige, yung mga nagtaas ng kamay, nag-like na ba kayo? Taas kayo ng kamay na sasama kayo kay Pangulong Duterte, mag-like, ayaw nyo pa? Sasama kami! We will follow PRRD! Pero hindi kami nagla-like. Di ba? Yan ang hirap sa atin, puro tayo salita lang pero mag-like man lang at mag-share ng channel na to, hindi nyo magawa. Gusto nyo sumama, di ba? Mag-like kayo para kumalat itong video natin. I-share ninyo, di ba? Hindi yung puro tayo daldal lang din. Ang hirap sa atin para tayo mga congressman Di ba? Hindi, alam mo kung bakit ko pinupuna to. Hindi ko pinupuna to dahil gusto ko lang dumami yung likes Hindi ito yon, okay? Isa lang yon. Actually, mga makukulit lang natin mga moderator Pero ang totoo nito, minsan kasi, ito problema sa ating mga Pilipino. Ito, diretsuhan tayo, real talk tayo dito Ang problema sa ating mga Pilipino, ang dunong natin, tayo ang pinakamadunong. Sasama kami! Lalabang kami! Pero pagdating sa sunuran na sa karsada, wala na. Kayo na lang sumunod. Di ba? Pagdating sa disiplina, nawawala na. Sasama kami! Tatawid lang sa tamang tawiran, hindi magawa. Tama, mali. Hindi, sagot kayo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung gusto ninyo sumali sa movement ng Banateros, simulan natin sa bawat isa sa atin. Diba? Ayusin natin yung buhay natin. J.O. Odrasir, salamat po. Mia Mores Oliva, salamat po. Mia Morex. Auntie V, maraming salamat po. Hindi, sa akin, sabi ko nga the real change is ourselves. Tayo mismo. Magsimula tayo sa ating sarili. 'Di ba? Tayo mismo. Sa atin dapat magsimula ang tunay na pagbabago. Gusto ninyo magbago. Gusto ninyo maayos tong bayan natin. Pag may nakikita kayo mga videos na ganito na sa tingin ninyo ay sinasang-ayunan ninyo, wag lang tayo basta magla-like ako. Si Banat Bay na-entertain ako. Mukhang cartoons. Wag lang ganun. Ipakalat ninyo dapat. Hindi dahil sa gusto kong kumalat lang Kasi alam nyo, tandaan ninyo, si Banat Bay ay iisang tao. Hindi kaya ni Banat Bay. Si Coach Oli iisang tao. Si Boss Dada, 3 tao yun. Laki nun So dapat, kung tinutulungan nyo ako, tulungan nyo rin yung dalawa. Kasi tandaan ninyo, ang mahirap, alam nyo, hindi birong labanan etong mga vlogger na bayaran. Sila ay may pondo Kami hindi, wala. Kami kailangan namin magtrabaho pa. Kailangan pa namin, kaya nga si Boss Dada, di pa nagre-resign Ako, eto pa rin. Ang tanda-tanda na. Sumasayaw para mo ka guys, di ba?